Ladupiter Square. Libo-libong tao ang nagtipon sa ilalim ng malamig na langit ng Roma. Ang ilan ay may mga kandila, ang iba na may watawat ng kani-kanilang bansa. Ang mga mata nila ay nakatutok sa maliit na tsimenya ng Sistine Chapel. Isang simpleng tubo, ngunit sa gabing ito, siya ang sentro ng mundo. May isang segundo ng tahimik na panalangin bago ang lahat ay sumabog sa sigawan. Pumaitaas ang usok. Puti. Sa isang iglap, ang balikat ng mga tao ay umangat, ang mga mata ay nagliliwanag. Habemus Papam, sigaw ng marami. May bagong santo papa na ang simbahan. Tumunog ang kampana. Sa balkonahe ng basilika, lumabas ang isang matandang debatikang monsenyor. Hawak ang pergamino. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi dahil sa emosyon, kundi sa bigat ng anunsyo. Anuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Isang hina. Robertus Franciscus Provost quaesi binomen imposut Leo Quartus Decimus. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi dahil sa kabanalan ng sandali, kundi dahil sa isang bagay na hindi inaasahan. Sino? Sa loob ng ilang segundo, bumalot ang pagtataka sa buong plaza. Sa mga kalye ng Maynila, Nairobi, Sao Paulo, at Chicago, pareho ang reaksyon. Sino si Robert Provost? Sa isang maliit na kapilya sa Cavite, nakatayo si Sister Agnes habang pinapanood ang coverage mula sa lumang telebisyon ng kumbento. Ang mga madre sa paligid ay nagtitigan. Hindi si Cardinal Tagle, bulong niya. Sa tabi niya, isang matandang deboto ang bumuntong hininga. Akala ko siya na. Hindi lang sila ang nag-isip ng ganon. Sa buong Pilipinas, sa bawat bahay na may nakabukas na radyo oli, isa lang ang tanong, bakit hindi si Tagle? Sa Chicago, sa isang payak na tahanan sa timog ng lungsod, ang mag-asawang Gibbons ay halos mabitawan ang kanilang kape. Kilala nila ang pangalan. Kilala nila ang mukha. Si Robert, tanong ni Martha. Yung batang laging nag-aayos ng mga upuan sa simbahan. Yung lagi nating nakikitang naglilinis pagkatapos ng misa, sagot ni Harold. Hindi sila makapaniwala. Tahimik si Robert noon. Wala siyang ambisyon. Pero mabait. Mapagkumbaba. Totoo. Sa Roma, sa loob ng Palasyo Apostoliko, isang silid ang nanatiling tahimik sa gitna ng ingay sa labas. Naroon si Pope Leo Rasie, nakaupo sa isang simpleng upuan, walang koronang ginto, walang liturhikal na kasuotan, tanging isang rosaryo sa kanyang kamay. Tahimik niyang tinitigan ang crucifix sa pader. Hindi siya mukhang nalulula. Hindi rin siya masaya. Ang ekspresyon niya ay parang isang taong muling humaharap sa isang lumang sugat. Ilang minuto pa lamang siyang papa, ngunit ang bigat ay ramdam na niya. Sa kabila ng lahat ng kasayahan sa labas, alam niyang may mga pusong nadurog sa araw na ito. Isa na roon si Luis Antonio Tagle. Sa kabilang bahagi ng palasyo, si Cardinal Tagle ay nakaupo rin. Tahimik. Nakahawak sa kanyang bereta. Hindi siya umiiyak, ngunit ang kanyang dibdib ay mabigat. Hindi dahil sa pagkainggit, kundi dahil sa bigat ng inaasahan ng mga tao. Inaasahan ng mundo. Inaasahan ng simbahan. Minsan, sa kanyang panalangin, tinanong niya ang Diyos, kung hindi ako, sino? Ngayon, alam na niya ang sagot. Isang Amerikanong misyonerong tahimik, na hindi niya halos kilala, ngunit marahil ay matagal nang kilala ng Diyos. Bago pa man sumikat ang araw sa susunod na araw, umabot na sa social media ang larawan ni Pope Leo, tahimik, walang palamuti, nakatayo sa likod ng balkonahe, ang mga mata ay tila lumulubog sa dagat ng mga tanong. Sa isang tahanan sa Maynila, pinanood ito ni Lian, isang dalagang volunteer sa simbahan. Sa kanyang kandungan, hawak pa rin niya ang placard, Tagle Ya Hope. Nang ianunsyo ang ibang pangalan, bumagsak ang kanyang balikat. Wala siyang nasabi. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bagong papa, napansin niyang may kakaibang liwanag sa likod ng kanyang mata. Hindi sigaw. Hindi karisma. Isa itong tahimik na anyaya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng kalituhan, hindi siya galit. Baka nga, naisip niya, ang tunay na pagbabago ay hindi palaging dumarating sa anyong inaasahan natin. Minsan, bago pa siya tawagin kanyang kabanalan, si Robert Provost ay simpleng Bobby lang. Sa isang eskinita sa timog ng Chicago, kung saan ang hangin sa taglamig ay tila may dalang lumbay, doon siya lumaki. Ang kanilang bahay ay gawa sa lumang kahoy, may sirang bubong sa likod at isang taniman ng kamatis na pilit binubuhay ng kanyang ina tuwing tag-init.
Wala silang yaman, ngunit may pananampalataya. Isang malalim, tahimik na pananalig na hindi itinuro sa mga lektura kundi sa mga araw-araw na gawa. Tuwing linggo, habang ang ibang pamilya ay abala sa almusal, sila ni Bobby ay palaging nasa simbahan alas 7 ng umaga, nakaupo sa ikatlong upuan mula sa altar. Ang pananampalataya ay hindi sinisigaw, "Anak," sabi ng kanyang ina, minsang marahang pinunasan ang alikabok sa crucifix ng bahay. Isinasabuhay ito. Sa paaralan, hindi siya kilala bilang leader o bida. Tahimik siya. Palaging nasa likod ng klase, pero palaging present. Kapag may batang umiiyak, si Bobby ang unang lalapit at kukuha ng panyo. Hindi siya nagtatanong ng marami. Nakikinig lang. May isang pagkakataon sa ika-6 na baitang nang napansin siya ng isang guro. Isang kaklase nila, si Jerome, ay naaksidente at nawalan ng gamit. Nang dumating si Jerome kinabukasan, si Bobby ay tahimik na iniabot sa kanya ang sariling backpack, gamit, at isang papel na may sulat kamay, "Sa mga mahirap, si Jesus ay kasama. Kasama mo rin ako." Hindi ito dramatiko. Hindi ito pinost. Walang nakakaalam kung hindi lamang sa mismong guro na saksi sa eksena. Pero para sa gurong iyon, hindi niya na kailanman nakalimutan ang batang iyon. Nang teenager na si Bobby, mas lumalim ang kanyang katahimikan. Sa halip na makisama sa mga party, mas gusto niyang dumaan sa simbahan bago umuwi. Hindi siya paladasal sa panlabas. Pero may isang sulok sa likod ng kapilya, sa ilalim ng estatwa ng San Jose, kung saan madalas siyang matagpuan. Isang araw, sa isang retreat para sa mga kabataan, habang lahat ay abala sa sharing session, si Bobby ay nanatiling tahimik. Habang nakaupo sa chapel, nakaharap sa altar, may bumaba sa kanya. Hindi isang tinig. Hindi rin isang pangitain. Isang pakiramdam lamang, parang hinihila siya patungo sa presensya ng Diyos. Pag-uwi niya, habang tinutulungan ang ina sa paghuhugas ng pinggan, bigla na lang siyang nagsalita. "Ma, parang gusto kong maglingkod." Hindi siya tumingin sa anak. Patuloy lang sa pagsabo ng pinggan, pero may ngiti sa gilid ng labi. "Alam ko," sagot niya. "Kung gayon, maglingkod ka. Pero gawin mo ito ng buong puso." Mula noon, hindi na nagbago ang landas ni Bobby. Pumasok siya sa seminaryo, hindi upang ipagyabang, kundi upang makinig. Hindi siya ang pinakamahusay magsalita sa klase. Pero tuwing pagsusulit sa pastoral formation, siya ang laging sinasabing may presensya. Hindi mo maipaliwanag, pero pagkaharap mo siya, parang napapakinggan ka ng buo. Pagkatapos ng ordinasyon, habang ang iba ay umaasang maitalaga sa mga parokyang may aircon at matataas ang donasyon, iba ang hiling ni Bobby. "Ipadala niyo po ako sa misyon," hiling niya sa kanyang obispo. Sa lugar na hindi inaabot. At doon nagsimula ang kanyang buhay sa Peru. Hindi agad siya tinanggap ng mga tao roon. Sa isang maliit na baryo na tila nakakubli sa pagitan ng bundok at alikabok, dumating si Padre Roberto na walang dalang sermon, kundi isang maliit na bowl ng gamit at isang laruang luma na binili pa niya sa palengke ng Chicago. Ang kanyang Kastila ay basag. Hindi niya agad nakuha ang mga idioma, ang kultura, ang mga pamahiin. Ngunit hindi siya nagkunwaring alam. Umupo siya. Nakinig. Tumawa sa sarili niyang pagkakamali. Naglakad sa putik. Kumain ng tinapay na may amat. Natulog sa sahig ng mga kubo. May isang batang babae na namatay sa pulmonya matapos ang isang landslide. Sa gabi ng burol, hindi alam ng pamilya kung paano isasagawa ang dasal. Tahimik na pumasok si Padre Roberto, walang dalang Biblia, walang ostentasyon. Umupo siya sa tabi ng ina, hawak ang kamay nito hanggang madaling araw. "Hindi ko kailangan ng paliwanag, Padre," sabi ng babae habang lumuluha. "Salamat sa hindi pagtakbo. Isang simpleng gabi. Walang liturhiya. Walang litrato. Pero doon siya tunay na naging pastol." Ilang taon pa siya sa Peru. Natuto siyang magdasal sa wikang Quechua. Bininyagan niya ang mga sanggol sa ilalim ng mga puno ng saging. Nagsimulang tawagin siyang Hermano kaysa Padre. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa koneksyon. "Bakit hindi ka umuwi sa Amerika?" tanong sa kanya ng isang matandang lalaki isang araw. "Sapagkat dito ko naramdaman ang Diyos na umiiyak," sagot niya. May mga gabing umiiyak siya mag-isa. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat ng kagandahan sa gitna ng hirap. Sa pananahimik ng gabi, sa mga ilaw ng kandila, sa mga bata na nakikinig sa kanya, hindi dahil siya ay obispo,
kundi dahil nakita nila kung paano siya tumayo kasama nila sa gitna ng kawalan. Nang ipatawag siya pabalik sa Roma, hindi siya natuwa. Hindi siya naghahanap ng posisyon. Pero sumunod siya, gaya ng palaging pagsunod sa tinig ng Espiritu, tahimik, hindi mapilit. Sa loob ng ilang taon, unti-unti siyang napansin. Ngunit siya'y nanatiling tahimik sa mga pulong. Kapag nagsalita, lahat ay natutulala. Hindi dahil sa talino, kundi dahil sa bigat ng kanyang puso. At ngayon, siya na ang papa. Sa baybay ng Bacoor, kung saan ang tubig ng dagat ay sumasayaw sa ilalim ng araw, isinilang si Luis Antonio sa isang tahanang gawa sa kahoy at yero, may banig sa sahig at rosaryong nakasabit sa pintuan. Anak ng isang mangingisdang si Manuel at ng tahimik, ngunit matatag na si Margos, lumaki siya sa mundong payak, ngunit puno ng pananampalataya. Sa murang edad pa lamang, kakaiba na siya. Kapag may batang nadapa sa daan, si Luis ang unang yuyuko upang pulutin ito. Kapag may alingawngaw ng away sa kapitbahay, tila siya ang unang nasasaktan. Minsan, nakita siya ng kanyang ina na umiiyak habang pinapanood ang isang matandang lalaki na kumakain mag-isa sa karinderya. "Anak, kilala mo ba siya?" tanong ni Margos habang pinupunasan ang kanyang pisngi. "Hindi po," sagot ni Luis, pero parang nararamdaman ko ang lungkot niya. Hindi ito arte. Hindi ito pagdradrama. Para kay Luis, ang sakit ng iba ay parang sakit niya rin. Isang araw, habang naglalaro sa tabing dagat, nakita niya ang isang batang pinagtatawanan ng iba dahil sa kanyang pilay. Imbes na makisama, umupo si Luis sa tabi ng bata. Hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay nito at mumiti. Ang kanyang ama, si Manuel, ay hindi pala salita. Pero bawat gabi, makikita siyang nakaluhod sa tabi ng kama, nagdarasal sa wikang malalim at matatag. Ang pananampalataya, ani Manuel, ay hindi tungkol sa pagtama, kundi sa pananatili. Si Margos naman, nagturo kay Luis ng mga kwento, hindi lang tungkol sa mga santo, kundi pati ng mga kapitbahay, si Aling Cora na nawalan ng anak, si Mang Andres na iniwan ng pamilya. At si Luis, tahimik lang, pero parang bawat kwento ay naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa eskwela, mabilis siyang matuto. Mahusay siya sa gramatika, lohika, at Latin. Ngunit mas napapansin siya hindi sa kanyang talino, kundi sa kanyang presensya. Kapag may kaklaseng hindi makasagot, siya ang unang magpapaalala na walang masama sa pagkakamali. Kapag may bagong estudyante, siya ang unang mag-aalok ng baon. Minsan, isang guro ang nagturo tungkol sa krusipiksyon ni Jesus. Nang ipakita ang larawan ni Maria sa paanan ng krus, tahimik na umiyak si Luis. Tunay bang nangyari ito? Tanong niya. Na kahit nasasaktan siya, nanatili siyang naroon? Doon niya naunawaan ang kahulugan ng pagkakapit, ng pananampalatayang hindi umaalis kahit masakit. Sa kabataan, madalas siyang nakikitang naglilinis ng simbahan, nagpapalit ng kandila, nag-aayos ng liturhiya. Isang gabi, habang inaayos ang altar, tinanong siya ng kura paroko, "Luis, ano ang pakiramdam mo tuwing tumatanggap ka ng komunyon?" Matagal siyang nag-isip, pagkatapos ay sumagot, "Parang sinasabi sa akin ng Diyos, hinding-hindi kita iiwan." Hindi nagtagal, ipinahayag niya sa kanyang magulang na nais niyang pumasok sa seminaryo. Walang engranding reaksyon. Tahimik na tumango si Manuel, mahigpit na niyakap si Margos. Kung gayon, bulong ng kanyang ina, lumakad ka kasama ni Jesus, kahit madilim ang daan. Sa seminaryo, agad siyang namukod tangi, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa lalim ng kanyang pag-unawa. Siya ang tipo ng seminaristang bumabalik sa kapilya matapos ang klase, hindi upang ipasa ang pagsusulit, kundi upang makinig. Mahusay siya sa teolohiya, ngunit hindi ito naging hadlang upang yakapin ang emosyon. Minsan, sa isang pagtalakay tungkol sa kahirapan, tumayo siya upang ibahagi ang kwento ng isang batang nakita niyang namamalimos. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, naluha siya. Hindi niya itinago ang kanyang luha. Hindi niya ito pinigil. At hindi rin niya ito ipinaliwanag. Sapagkat, anya, ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating dasal. Nakikiramay siya. Pagkatapos ng ordinasyon, agad siyang inatasan sa mga urban poor area ng Maynila. Doon siya lumubog, nakihalubilo, nakisalo. Sa kanyang mga humilya, hindi niya pinangaralan ang mga tao mula sa pedestal. Nagsasalita siya bilang kasama, bilang kapwa sugatan. At, umiiyak siya sa gitna ng misa, lalo na kapag ang ebanghelyo ay tungkol sa mga nawawala, sa mga iniwan, sa mga hindi pinansin. Minsan, sa isang misa sa isang komunidad na sinalanta ng bagyo,
tinawag siya ng isang batang lalaki matapos ang seremonya. "Father, bakit ka umiiyak?" Umiti siya at yumuko. "Dahil alam kong iniiyakan ka rin ni Jesus." Ang kanyang presensya ay lumaganap. Hindi sa pamamagitan ng mga kampanya o media. Kumalat siya dahil pinapasa ng mga tao ang kanyang presensya sa isa't isa. Ang matandang binasbasan niya, ang batang niyakap niya, ang adik na pinakinggan niya sa kumpisalan, sila ang kanyang mga tagapagsalita. Nang italaga siya bilang obispo, marami ang natuwa, ngunit may ilan ang nagsabing masyado siyang emosyonal. Ngunit sa bawat pagtaas ng kanyang ranggo, mula arsobispo hanggang kardinal, hindi niya iniwan ang kanyang ugali. Umiiyak pa rin siya. Hindi dahil gusto niya ng atensyon, kundi dahil iyon ang totoo. Ang kanyang mga luha ay hindi produkto ng kahinaan. Sila ang pruweba ng pagkakaisa. Sa isang panayam, tinanong siya kung bakit siya umiiyak sa publiko. Ang sagot niya, dahil ang puso ng simbahan ay hindi bakal. Dapat itong tumibok. Dapat itong madurog. Sa mga sumunod na taon, lumibot siya sa mga lugar ng digmaan, kahirapan, at trahedya. Sa bawat kamay na kanyang hinawakan, sa bawat bata na kanyang pinakinggan, dumarami ang nakadarama na baka nga, ang simbahan ay muling natututong makinig. At nang dumating ang conclave, ang mundo ay tila nagkasundo, si tagal na ito. Ang E. Francis ng Asia. Ang obispo ng mga luha. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang umaga ng kanyang unang araw bilang Santo Papa ay tahimik. Walang banda, walang kamera, walang ingranding prosesyon. Bumangon si Pope Leo XIII bago sumikat ang araw, nagdasal sa kanyang silid sa Casa Santa Marta, at naglakad mag-isa papunta sa kapilya. Walang gwardya sa tabi niya, walang palakpak ng mga opisyal. Tanging ang kanyang yapak sa marmol ang maririnig sa koridor. Sa kanyang unang misa bilang Papa, hindi niya pinili ang St. Peter's Basilica. Sa halip, pinili niya ang maliit na kapilya sa Casa Santa Marta, masikip, simpleng altar, ilang upuan lamang. Ang ilan sa mga dumalo ay hindi mga kardinal, kundi mga madre, hardinero, at ilang staff ng Vatican. Tumayo siya sa harap ng ambon, hawak ang ebanghelyo. Ang mabuting pastol, anya, ay hindi nagsisimula sa salita. Nagsisimula siya sa pakikinig. Sa tunog ng pananabik, sa bigat ng katahimikan, sa tinig ng sugatang kalooban. Walang nakasulat sa homilya. Walang teleprompter. Sa halip, nagsalita siya ng dahan-dahan, parang nangungusap sa isa't isa. Sa mga susunod na araw, maraming nag-abang sa mga anunsyo. Sinong itatalaga sa mga dikasteryo? Anong mga direktiba ang ilalabas? May reforma bang ipapahayag? Wala. Isang linggo ang lumipas. Wala pa ring opisyal na appointment. Wala ring pagbabago sa mga estruktura. Sa halip, nakita ng mga staff si Leo XIII na nakaupo sa gilid ng hardin, kausap ang isang janitor habang inaayos ang hose. Isang tanghali, umupo siya sa kusina at tinanong ang cook, "Anong ipinagdarasal mo nitong mga araw na to?" Ang mga miyembro ng Curia ay nagsimulang mabalisa. "Hindi tayo pwedeng mamuno na walang direksyon," sabi ng isang opisyal habang sumasalo ng pasta sa cafeteria. "Siguro naghahanda pa lang siya," sagot ng isa. "O baka nag-iingat." Ngunit hindi ito pag-iingat. Ito ay intensyon. Isang gabi, tinawag niya ang mga sekretary niya at sinabing, "Itigil muna natin ang mga appointment. Gusto ko munang makinig." "Kanino po?" tanong ng isa. "Sa mga taong hindi tinatanong," sagot niya. "Sa mga madre sa kulungan. Sa mga paring walang parokya. Sa mga laiko na iniwan ang simbahan, hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi dahil walang nakinig sa kanila." Nag-ikot siya sa mga lugar na hindi madalas bisitahin ng Santo Papa. Isang shelter ng mga refugee, isang bahay para sa mga dating pari na may Alzheimer's, isang silid-aralan para sa mga batang may kapansanan. Walang media. Walang anunsyo. Basta siya na lang ay darating, papasok, at upo. May isang eksena sa isang bahay ng mga dating madre. Isa sa kanila, si Sister Lucia, halos hindi na nakakakilala dahil sa edad. Pero nang nakita niya ang Papa sa kanyang simpleng sutana, bigla siyang umiti. "Robert, anya, naalala kita. Ikaw yung bata na nag-aayos ng upuan sa simbahan dati." Tumango si Leo. "Ako po nga." Umiyak ang madre, at sa unang pagkakataon sa ilang taon, ngumiti siya ng buo. Ang mga staff ay napatigil. Paano siya nakilala? Wala sa kanya ang mga simbolo ng kapangyarihan. Pero nandoon ang puso.
At iyon ang natandaan ni Sister Lucia. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng mga obispo sa labas ng Roma na walang memo, walang circular, ngunit may kakaibang pakiramdam. Sa Kenya, isang misyonero ang nagsabi, "Hindi ko siya kilala, pero parang kilala niya kami." Sa Brazil, isang madre ang nag-text sa kanyang kasama, "Ang simbahan parang huminga ulit." Sa loob ng Vatican, hindi lahat ay natuwa. Ang mga sanay sa ritual, sa kalendaryo, sa koordinasyon ng galaw ng simbahan ay nagsimulang mawalan ng balanse. Wala pa ring direktiba, bulong ng isa sa hallway. "Ito ba ang estilo niya?" "Chaos." "Hindi ito chaos," sagot ng isang batang pari na nakadestino sa press office. "Ito ay katahimikan." At ang katahimikan ay hindi walang laman. Sa ikatlong linggo ng kanyang pagiging papa, isang kardinal ang nag-request ng private audience. "Holy Father," panimula niya, nangangamba po ang marami sa kawalan ng aksyon. Tumango si Pope Leo, pinakikinggan siya ng buong puso. "Kung walang tinig ang pamumuno, paano natin mapapaandar ang simbahan?" Tahimik si Leo. Uminom ng kaunting tubig, saka dahan-dahang nagsalita. "Ang simbahan, anya, ay hindi makina. Hindi ito dapat pinapaandar. Isa itong katawan. At ang katawan na nasugatan, hindi agad ginagalaw. Pinakikinggan muna." Walang sagot ang kardinal. Tumayo na lang siya, bahagyang yumuko, at umalis na parang may mabigat sa balikat, o baka may nabuksang bagong pag-unawa. Makalipas ang ilang araw, isang batang madre mula sa South Sudan ang inanyayahan sa Casa Santa Marta. Akala niya'y administrative visit. Ngunit personal siyang sinalubong ni Leo. "Salamat sa ginagawa ninyo," sabi niya. "Narinig ko ang mga dasal ninyo sa kampo. Alam niyong mahalaga kayo." Nagulat ang madre. "Paano ninyo po nalaman?" "Isang paring misyonero ang nagsalita tungkol sa inyo. Hindi ko kayang hindi makinig." Sa mga araw na yon, unti-unting lumaganap ang balita. Ang Papa ay hindi naghahari. Nakikinig siya. At sa kanyang pakikinig, may nangyayaring hindi basta-basta. Ang mga hindi pinapansin ay muling naririnig. Ang mga salitang una niyang sinabi sa kanyang homilya ay naging direksyon, makinig bago mamuno. At doon, sa kanyang katahimikan, nagsimula ang kanyang revolusyon. Isang maulang hapon sa Roma. Ang langit ay kulay tingga, ang mga patak ng ulan ay parang mabagal na kampana na tumatama sa mga lumang bintana ng Casa Santa Marta. Sa loob ng kanyang silid, si Pope Leo XVI ay tahimik na nagsusulat. Ang tinta ay asul, ang papel ay walang sagisag, walang pamagat. Isa lamang itong liham, mano-mano, hindi ipinadiktahan sa sekretarya, hindi ipinasa sa protocol. Ang mensahe ay simple. "Luis, kailangan kitang makausap." Walang media. Walang politiko. Tayo lang. Sa loob ng palasyo, isang silid na walang pangalan. Matapos pirmahan, tinupi ito ng Papa sa 3 bahagi, at inabot ito sa isang simpleng madre na lingid sa karamihan ay nagtatrabaho bilang tagapamagitan sa mga special mission. Pakiabot ito, anya, sa kamay lang ni Cardinal Tagle. Wala nang iba. Walang tumunog na kampana. Walang abisong pumasok ang mensahe. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang hangin. Sa kabilang panig ng Roma, sa isang maliit na opisina ng isang dikasteryo, nakatanggap si Tagle ng sobre. Walang selyo ng opisina ng Santo Papa. Walang palamuti. Puting papel lang at pangalan niya sa labas. Binuksan niya ito. Binasa. Hindi siya agad kumilos. Tahimik niyang ibinulsa ang papel at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay tila tumigil saglit, parang hinihintay ang kanyang tugon. "Kardinal," tanong ng isa niyang aide na kakapasok lang. "May kailangan po ba kayo?" Ngumiti siya. "Wala. Salamat." Hindi niya binanggit ang liham. Hindi niya ipinaalam sa kahit kanino. Ngunit may nabago sa kanyang paglakad pagkabukas ng araw. Ilang araw bago yon, ang Vatican rumor mill ay unti-unting nag-init. Wala pang bagong prefect para sa Congregation for Bishops, bulong ng isang opisyal sa hallway. Wala pa ring major appointment, dagdag ng isa. Baka may iniisip ang Papa. Tahimik siya, pero hindi ibig sabihing walang ginagawa. Wala ni isa ang nakaalam na si Leo XVI ay may iniisip na hindi appointment, kundi pag-uusap. Isang personal na pag-uusap. Isang pagpupulong na walang dokumento, walang abiso, walang laman ang kalendaryo. Umaga ng araw ng pagpupulong, nakasuot si Tagle ng plain black cassock.
Walang media escort. Walang driver ng opisyal na sasakyan. Naglakad siya papasok sa Palasyo Apostoliko, isang itim na payong sa kanyang balikat. Ang mga gwardiya sa labas ay nagulat, ngunit walang nagsalita. Tumingin lang sila at tahimik na binuksan ang pinto. Sa loob, may mga opisyal na naglakad papalayo, nagbubulungan. Siya ba yon? Tanong ng isa. May appointment ba siya kay Leo? Wala sa schedule. Wala sa listahan. Hindi pwedeng basta pumasok yan kung walang paanyaya. Baka may nangyayari na hindi natin alam. At iyon ang pinakakatotohanan, may nangyayaring hindi nila alam. Habang naglalakad si Tagle sa kahabaan ng marmol na koridor, ang bawat hakbang niya ay parang bumabalot ng panibagong bigat. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa lalim ng katahimikan. Dumaan siya sa mga pintuang dinaanan niya na noong nakaraang dekada bilang teologo, obispo, tagapayo. Ngunit ngayong araw na ito, ang pakiramdam ay ibang-iba. Sa dulo ng pasilyo, isang simpleng pinto ang bahagyang nakabukas. Sa loob, walang engrandeng dekorasyon. Isang krusipiho sa pader. Isang mesa na may 2 tasa ng tsaa. At si Pope Leo, nakaupo, walang mitra, walang trono, isa lang ding pastol. Pagpasok ni Tagle, hindi sila agad nagsalita. Tahimik silang nagtitigan, at sa titig na iyon, may naipasa ng mensahe. Pareho silang dumaan sa apoy ng serbisyo. Pareho nilang pinasan ang pasakit ng mga tao, at pareho silang hindi naghahanap ng korona. Tumawag ka, mahinang sabi ni Tagle. Tumango si Leo. Ginawa ko. Dahil hindi ako pwedeng magsimula nang wala ka. Sa labas ng silid, nagsimula ng kumalat ang balita. Si Tagle raw nasa palasyo. Walang sinabing audience sa bulletin. Hindi kaya? At sa mga redaksi ng pahayagan sa Roma, may mga pre-written headlines na agad hinanda. Leo at Tagle, pagsasanib ng Asya at kanluran, papaibinabalik si Tagle sa sentro ng lakas, bagong prefect. Ngunit walang lumabas. Wala ni isang linya mula sa press office. Samantala, sa loob ng silid, umuusok ang tsaa. At sa unang pagkakataon mula sa eleksyon, nagsalita si Leo Racio, hindi bilang papa, kundi bilang kaibigan. Tahimik ang silid. Tanging tunog ng ulan sa labas at ang mahinang kaluskos ng tsaa sa tasa ang naririnig. Sa gitna ng marmol na katahimikan, magkatapat na nakaupo sina Pope Leo Racio at Cardinal Luis Antonio Tagle, 2 pastol mula sa magkaibang dulo ng mundo, parehong hindi naghahanap ng trono, ngunit parehong dinala roon ng pananampalataya. Walang kamera. Walang tagasulat. Walang anino ng media. Wala ring imbitasyon para sa sinuman. Isang mesa. Isang lampara. 2 tasa. At ang bigat ng hindi masambit-sambit na mga tanong. Salamat sa pagdating, unang sabi ni Leo, ang tinig niya parang bulong ng pagod na panalangin. Tumango si Tagle. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinawag. Pero narito ako. Tumingin si Leo sa kanya. Hindi sa kanyang bireta, hindi sa kanyang kasuotan, kundi sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung may sinuman pa sa simbahang ito na nakikinig sa mga sugat ng mundo gaya mo. Hindi agad sumagot si Tagle. Tumingin siya sa krusipihong nakasabit sa dingding, hindi masyadong malaki, hindi rin pinalamusyan. Isa itong lumang kahoy na krus, may bitak sa gitna. Parang sumasalamin sa kanilang dalawa. Nakikinig niya ba ako, Anya, o nabibiyak lang talaga ako sa bawat iyak na marinig ko? Pareho siguro, tugon ni Leo. At iyan ang dahilan kung bakit narito ka. Tumigil siya. Uminom ng tsaa. Tumingin sa bintanang binabalot ng ulan. Luis, patuloy niya, hindi ko kailangang marinig ang plano mo para sa Curia. Hindi ko kailangang malaman kung ano ang reorg mong iniisip. Kailangan kong marinig kung saan masakit. Tahimik na napabuntong hininga si Tagle. Ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita, dahan-dahan. Nasasaktan ako tuwing may pamilyang hindi lumalapit sa simbahan kapag sila'y nagdadalamhati. Dahil ang simbahan ay masyadong abala sa protokol, kaya hindi sila naabot. Nasasaktan ako, dagdag niya, kapag may batang nagsabing hindi nila ramdam ang Diyos sa misa, pero ramdam nila siya sa isang amang niyayakap sila habang umiiyak. At kapag iyon ang sinabi ko sa mga pulong, sinasabihan akong masyadong emosyonal. Napapikit si Leo. Madalas akong magtago sa likod ng katahimikan, Luis. Pero minsan, parang ang tanging tapat na tugon sa sakit ng mundo ay ang umiiyak. Ngumiti si Tagle. Hindi ako umiiyak dahil matatag ako.
Umiiyak ako dahil nababali ako. Sandali silang natahimik muli. Ngunit hindi ito katahimikang malamig. Isa itong uri ng katahimikan na punang pag-unawa, parang dalawang bundok na tahimik ngunit batid ang bigat ng isa't isa. Bakit mo ako tinawag, Leo? Tanong ni Taggle sa wakas. Tumindig si Leo, lumapit sa bintana at tumingin sa ulan. Para siyang humahanap ng sagot sa madilim na kalangitan. Dahil, anya, hindi ko kayang buhatin ang simbahang ito ng mag-isa. Hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil sa bigat ng sugat na dala ng mga taon. Lumapit siya sa mesa at naupo muli. At hindi ko kailangan ng advisor. Kailangan ko ng kasama sa paglalakad. Hindi mo ako binibigyan ng posisyon. Yumiling si Leo. Hindi. Hindi pa. Baka hindi kailanman. Pero gusto kong malaman kung maglalakad ka ba kasama ko. Saglit na natawa si Taggle. Hindi mapanghamak. Hindi rin mapang-isip. Isang tawang galing sa pagkabigla sa pagiging prangka ng tanong. Magkasama tayong lalakad, Pope Leo, sagot niya. Ngunit hindi bilang obispo at papa. Bilang dalawang pastol. Tumango si Leo. Sa direksyon ng mga kinalimutan. Sa mga hindi pinapakinggan. Sa mga hindi makapagdasal ng malakas pero umaasang marinig pa rin. Bumaba ang ulan. Ngunit sa loob ng silid, may ibang klase ng ulan na bumuhos, hindi mula sa langit, kundi mula sa puso. May takot pa rin ako, aminado ni Taggle. Takot na hindi sapat ang puso. Takot na kahit anong dami ng luha, hindi nito mapapalitan ang sistema. Kaya nga tayo kailangan ng isa't isa, sagot ni Leo. Dahil ang puso mo ang paalala ng kaluluwa ng simbahan. At sana, sa katahimikan ko, makita mo ang espasyo para sa bagong simula. Tumayo si Taggle. Inabot ang kamay niya. Kung ako man ay luha, sana ikaw ang sisidlan. Ngumiti si Leo at sa unang pagkakataon, mahigpit na kinamayan si Taggle. Walang larawan. Walang saksi. Ngunit sa loob ng silid na yon, may kasunduang mas malalim pa sa anumang titulo. Isang uri ng kasunduan na binubuo hindi ng tinta, kundi ng tiwala. Sa labas ng pader, walang nakakaalam kung ano ang pinag-usapan. Ngunit nang lumabas si Taggle, pinunasan niya ang mata niya. At kahit basa, siya ay nakangiti. Hindi sa tagumpay, kundi sa kapayapaan. Walang headline. Walang opisyal na pahayag. Walang litrato ng yakap o hawak kamay. Walang namataan na press conference. Sa mga susunod na araw, mistulang walang naganap. Walang bagong posisyon. Walang anunsyo mula sa sala stampa. Tahimik ang Vatican gaya ng dati. Pero para sa mga marunong makinig, nagsimula ng marinig ang bulong. Sa isang maliit na parokya sa Quezon City, napansin ng isang matandang madre ang pagbabago sa tono ng homilya ng kanilang kura paroko. Hindi na ito parang lektura. Mas madalas, tumitigil ito sa gitna, upang magtanong, ano ang nararamdaman natin dito? Parang may hinihipo sa kanya, bulong ni Sister Pilar. Parang may bago sa paghinga niya. Sa isang liblib na bayan sa Uganda, isang seminaristang dating desididong umalis sa seminaryo ay biglang nagpatuloy. Nang tanungin siya ng kanyang formator kung bakit, sagot niya ay simple, narinig ko yung sinabi ng Papa noong misa na ang simbahan ay hindi proyekto kundi pakikinig. Pakiramdam ko narinig ako. Hindi nila alam na ang simula ng lahat ay isang silid sa loob ng Palasyo Apostoliko. Isang pag-uusap na walang selyo, walang titulo, ngunit may bigat ng pananampalatayang buo at hilaw. Sa unang linggo matapos ang lihim na pagpupulong, humarap si Pope Leo XIII sa regular na Angelus. Milyon ang nanood, pero kakaunti lang ang napansin sa kanyang kilos, mas banayad ang galaw, mas malalim ang tingin, mas maiksi ang salita. Sa puso ng ating pananampalataya, anya, ay hindi ang doktrina kundi ang pagkilala sa presensya ng Diyos sa katahimikan. At kung minsan, ang pinakamalinaw na tinig ay dumarating bilang bulong. Hindi ito doktrina. Hindi ito pahayag ng pagbabago. Pero may isang madre sa Peru na biglang napahinto sa kanyang paglalakad. May narinig akong bago, sabi niya sa kasama. Hindi sa salita, kundi sa pagitan ng mga salita. Si Cardinal Tagle, sa mga susunod na araw, ay muling naglakbay. Sa kabila ng mga espekulasyon na siya ay bibigyan ng bagong posisyon, nanatili siyang walang bagong titulo. Pero sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, Roma, Manila, Nairobi, may kakaibang init ang kanyang presensya. Isang bata sa isang conference ng kabataan ang lumapit sa kanya, umiiyak.
Kayo po ang dahilan kung bakit bumalik ako sa simbahan. Kasi nung nagsalita kayo, parang nadinig nyo yung iyak ko kahit di ko binigkas. Tagayumuko, hinawakan ang balikat ng bata, at tahimik na umiyak din. Walang sermon. Walang pagbibida. Luha lang. At yakap. Sa loob ng kurya, may mga nakapansin. Si Leo, bulong ng isa sa mga kardinal sa hallway, hindi nagpapalit ng mga tao. Pero parang nagbabago ang hangin. Parang mas mabigat pero mas malambot. Ang mga bulletin ay pareho pa rin, schedules, audiences, announcements. Ngunit sa mga liham ng mga obispo mula sa iba't ibang bansa, isang pare-parehong tono ang bumabalik, may ibang pakiramdam. Mas bukas ang mga tao. Mas tahimik ang mga liturhiya. Mas totoo ang paglapit. May isang pahayag mula sa isang komunidad ng mga paring Trappist. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nararamdaman namin hindi kami iniiwan ng simbahan, kahit hindi kami nakikita. Parang may mata na muling tumingin sa amin. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang mata na iyon ay mula sa isang usapan sa silid na walang pangalan, sa pagitan ng dalawang pastol na parehong ayaw sa kapangyarihan. Sa Vatican Gardens, habang naglalakad isang umaga, sinalubong si Leo Rassi ng isang batang madre na dating nakatrabaho niya sa Peru. Holy Father, mahina niyang sabi, kilala niyo pa po ba ako? Tumingin si Leo. Kumunot ang noo, pero nang umiti ang madre, napangiti rin siya. Hindi ko alam ang pangalan mo, sabi niya, pero alam ko ang mata mong yan. Galing sa mga bundok ng Andahuaylas. Tumawa ang madre. Bakit niyo po ako tinulungan noon? Di ba ako bahagi ng simbahan? Bilang tao, bahagi ka na, sagot niya. Ang tanong ay, nakikinig ba kami? Sa buong mundo, nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa mga homilya, sa mga confession, sa paraan ng pagtuturo ng katesismo. Hindi binago ng Roma ang mga dokumento. Wala pa ring bagong direktiba. Pero ang pagbabago ay hindi laging dumarating sa forma ng utos. Minsan, ito ay nanggagaling sa mga taong tahimik na lumalakad, ngunit dala ang liwanag. Isang paring misyonero sa Amazon ang sumulat sa kanyang superior. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng Papa at ni Tagle, pero parang pinapayagan na tayong huminga. Parang hindi na kailangan ang perpektong sagot. Parang sapat na ang pakikinig. Isang seminarista naman sa Paris ang nagkwento sa kasamahan. Noong nakaraang buwan, tinanong ako kung bakit gusto kong maging pari. At sa unang pagkakataon, hindi ko sinabing to serve. Sinabi ko to accompany. Dahil yun ang nararamdaman kong ginagawa ng simbahan ngayon, hindi nangunguna, hindi nag-uutos, kundi nakikisama. Sa huling misa ng buwan, naglakad si Leo Rassi sa isla ng simbahan ng walang bantay. Lumapit siya sa isang matandang babae na may kapansanan at lumuhod sa tabi nito. Hindi upang magbigay ng biyaya, kundi upang humingi. Pakiusap, ipagdasal mo kami, sabi niya. Dahil ang simbahan ay hindi lang mga pari. Kayo ang katawan nito. At kung hindi namin kayo marinig, wala na tayong silbi. Umiyak ang babae. Tinapik ang kamay ng Papa. Matagal na akong hindi nararamdaman ng simbahan. Pero ngayon parang naririnig mo ako. Ang simbahan ay hindi sumigaw ng reforma. Hindi ito nagdeklara ng pagbabago. Pero may nangyaring mahirap ipaliwanag. Isang pihit sa hangin. Isang kabog sa dibdib ng mga dati nang nanahimik. Isang bulong na tila dumaan sa puso ng bawat isa, mula Roma hanggang pinakaliblib na kapilya. Isang bulong na ngayon ay umiikot sa mga altar, sa mga upuan, sa mga kumpisalan. Hindi ito utos. Hindi ito patakaran. Isa lang itong damdamin na parang sinasabi. Bumalik ka. Wala nang palakasan. Wala nang trapal. Nakikinig na kami. Sa isang kapilya sa Medellin, Colombia, isang grupo ng kabataan ang kusang nagsimulang magsindi ng kandila tuwing Miyerkules ng gabi. Wala sa kanila ang nagtuturo ng teolohiya. Wala ring pari na humahawak ng mikropono. Isa lang ang ginagawa nila, umupo, manahimik, at magsalita ng tanong. Saang bahagi ng linggo mo naramdaman ang Diyos? Saan ka hindi mo siya naramdaman? Ano ang hinihingi ng Espiritu ngayon? Wala sa kanila ang nakatapos ng kursong pangrelihiyon. Pero may liwanag sa kanilang mga mata. Isang batang babae, si Camila, ang tumayo at nagsabi, hindi ko alam kung paano magdasal sa mga salita ng simbahan. Pero nung narinig kong sinabi ng Papa na sapat ng makinig, parang sinabi niya, may lugar ka rito. Wala pa ring bagong dogma. Wala ring naipasa na batas sa Vatican.
Pero may pag-ikot ng diwa sa simbahan, isang rebolusyong hindi isinulat sa papel, kundi ibinulong sa puso. Sa mga misyon sa Kordilera ng Pilipinas, ang mga paring dating nadarama ang pagkalayo sa sentro ay nagsimulang makatanggap ng mga liham mula sa Roma. Ngunit hindi ito mga direktiba. Ito'y mga personal na sulat, pirma ni Pope Leo, simpleng tanong. Ano ang tinig na naririnig ninyo sa bundok? Ano ang dasal ng mga batang kasama ninyo? Ano ang kinakatakutan ninyong isumbong? Walang hinihinging report. Walang deadline. Isa lang itong paanyaya, makipag-usap kayo sa amin, hindi bilang tauhan, kundi bilang kapwa pastol. Isa sa mga pari, si Father Noel, ay napaiyak habang binabasa ang liham. Dati, ang mga sulat mula Roma ay palaging may sinasabi kung ano ang mali. Ngayon tinatanong nila kung ano ang totoo. Samantala, si Cardinal Tagle ay lumilipad sa iba't ibang panig ng mundo, hindi sa ngalan ng isang opisyal na posisyon, kundi sa anyo ng isang aninong pastoral, isang presensyang hindi kailangan ng titulo upang maramdaman. Sa Kenya, tumulong siyang maghatid ng pagkain sa isang kampo ng mga lumikas mula sa tagtuyot. Hindi siya nagsalita sa harap ng mikropono. Hindi siya nagbinyag. Tahimik lang siyang nagbuhat ng sako ng bigas, umupo sa tabi ng isang ina, at nakinig sa kwento kung paano nila nilaktawan ang 3 araw na walang kain. Sa Child, isang seminarista ang nagsabing nakita niya si Tagle sa likod ng simbahan matapos ang misa. Hindi siya nagpakilala, ani ng binata. Pero nakita ko siyang nakatitig sa krus, hawak ang kanyang rosaryo. At sa isang iglap, parang alam kong naroroon siya hindi upang makita, kundi upang makiramay. Walang opisina. Walang tungkulin. Ngunit sa bawat presensya niya, parang may pintuang bumubukas. Hindi siya nag-utos. Hindi siya nagturo. Ngunit pinatahimik niya ang ingay ng mundo. Sa mga seminaryo sa Europa, nagsimula ang isang bagong diskurso, pastoral listening as priestly leadership. Isang dating professor na mahigpit sa rubrics ay napansin ng mga estudyante na mas madalas siyang tumigil bago sumagot sa mga tanong. Napagtanto ko, anya, na bago ko ipaliwanag ang batas ng simbahan, kailangang marinig ko muna ang pananahimik ng puso ng nagtatanong. Sa mga diocesan meetings, hindi na lang ang ano ang dapat gawin ang pinag-uusapan. Lumitaw na rin ang tanong, kanino tayo hindi pa nakikinig? Sa Latin America, isang kilusang tinawag na Iglesia con Odos, simbahang may tenga, ay biglang sumulpot. Wala itong opisyal na patron. Wala ring funding mula sa Roma. Ngunit bawat parokya ay nagsimula ng sariling circle of listening, hindi lecture, kundi pakikinig sa kwento ng mga laiko. Ang mga dating hindi nagsasalita, mga single mothers, dating preso, kabataang naitili, ay binigyan ng pagkakataong magsalita. Akala ko, sabi ni Diego, isang binatang transgender mula sa Bolivia, wala akong puwang. Pero isang gabi, pinaupo ako ng kura paroko at sinabing, kwento mo lang. Wala akong sermon. At doon nagsimula ang pagbabalik ko. Si Pope Leo Rasie, mula sa Roma, ay tahimik lang. Hindi siya lumabas sa media upang ideklara ang tagumpay ng anumang inisyatibo. Hindi niya sinabing ito ang gusto kong mangyari. Hindi niya binanggit si Tagle sa alinmang opisyal na misa. Pero sa isang closed-door meeting ng mga obispo, nagbahagi siya ng obserbasyon. May mga hakbang na hindi kailangang marinig upang maapakan. May mga pakikibaka na mas epektibo kung hindi pinapansin ng kamera. Tinanong siya ng isang obispo, ano po ang tawag ninyo sa nangyayari ngayon sa simbahan? Ngumiti siya. Hindi ko ito tinawag. Hindi rin ito sa akin. Pero kung may pangalan man ito, marahil tiwala. Isang obispo sa Poland ang nagsulat ng liham na naging viral. Ang mga parishioners ko ay hindi nagbago dahil sa bagong programa. Nagbago sila dahil nakita nila na ako'y nagtatagal sa kumpisalan kahit walang pila. Dahil hindi ako nagmamadali sa bahay ng mga may sakit. Dahil natutunan kong umupo, makinig at hindi agad sumagot. Sa isang kumbento sa India, isang madre ang nagkwento. Dati, ang pag-iyak sa harap ng altar ay parang kahinaan. Ngayon, ang luha ay parang panalangin na nauuna pa sa salita. At marahil, ang Diyos ay mas naroroon doon. Si Tagle, sa isang private retreat kasama ang ilang batang pari, ay nagsabi ng hindi inaasahang bagay. Hindi ko na hinahanap ang susunod na posisyon. Kasi may natutunan ako kay Leo. Kapag ang pamumuno ay hindi pinapatatag ng tiwala, nagiging politika lang ito. Paano mo malalaman na may tiwala ang Diyos sa'yo? Tanong ng isa. Ngumiti si Tagle.
Kapag hindi mo na kailangan ang titulo para maglingkod. At ramdam mong sapat ka. Sa wakas, ang mga tanong sa media ay unti-unting naglaho. Mula sa anong posisyon ang ibibigay kay Tagle, naging bakit parang hindi na mahalaga ang posisyon. At sa mga puso ng mga laiko, isang bagong pakiramdam ang lumitaw, hindi sigawan, hindi euphoria. Isa lamang itong pakiramdam ng paghinga. Na para bang pagkatapos ng mahabang taon ng paghihintay, may bumulong. Nakikinig kami. Nariyan kami. Hindi ka nag-iisa. At mula roon, isang revolusyon ang patuloy na lumalalim, hindi sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng tiwala. Walang kampana. Walang dokumento. Walang seremonyang punang kardinales o isang press release na sinasabing ito ang bagong direksyon ng simbahan. Ngunit sa bawat dulo ng mundo kung saan may kandilang sinindihan, isang panalangin mahina, isang pag-iyak sa kumpisalan o isang yakap sa taong matagal nang umiiwas sa simbahan, doon namumunga ang binhing inihasik. Sa Vatican, si Pope Leo XVI ay nanatiling hindi dramatiko. Hindi siya naging viral, hindi siya naging inspirasyon ng trending hashtags. Ngunit sa kanyang tahimik na presensya, naging malinaw ang kanyang mensahe. Ang simbahan ay hindi kailangang maging malakas upang maging totoo. Kailangan lang nitong maging totoo upang maging totoo. Sa isang private gathering ng mga obispo mula sa Asia, Europa, at Africa, dinaluhan ni Leo ng walang vestment o staff. Dumating siya suot lamang ang kanyang puting sutana, simpleng krusipihong bakal sa kanyang leg. Hindi ko kayo pinatawag upang itakda ang direksyon, anya. Tinawag ko kayo upang marinig ang direksyon na baka matagal nang sinasabi ng mga tao, pero hindi natin pinapansin. Tahimik ang silid. May mga nakayuko. May mga napapikit. Ang pamumuno, dagdag niya, ay hindi batay sa lakas ng tinig, kundi sa lalim ng pakikinig. Hindi ito tungkol sa mga posisyon. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa hierarchy. Ito ay tungkol sa paglalakad kasama ng sambayanang hindi laging marunong magsalita, pero palaging marunong magdasal. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang barong-barong sa Tondo, Maynila, isang batang madre na dating nagdadalawang isip kung itutuloy pa ang kanyang bokasyon ay nanatiling nakaluhod sa altar ng isang chapel. Ang pader ay may basal. Ang altar ay gawa sa second-hand plywood. Ngunit naroon siya, umiiyak. Hindi niya alam kung bakit. Basta ramdam niya ang bigat, at sa bigat na yon, may liwanag. Ito ang simbahan, anya sa sarili. Hindi perpekto. Pero nakikinig. Si Cardinal Luis Antonio Tagle, sa mga panahong ito, ay wala sa headlines. Sa katunayan, ilang beses siyang nakita sa mga lugar na hindi sakop ng radar ng simbahan, sa isang refugee kitchen sa Beirut, sa isang burol sa Sri Lanka, sa isang retreat center sa gitna ng kagubatan ng Malaysia. Sa bawat lugar, hindi siya dumarating bilang dignitaryo. Walang camera crew. Walang entourage. Isa lang siyang lalaking may maliit na krusipihong kahoy sa bulsa, at isang makalumang kwaderno kung saan niya sinusulat ang mga pangalan ng mga taong nakilala niya. Sa isang panayam na hindi inilabas sa publiko, tinanong siya, "Hindi ka ba nalulungkot na wala kang opisyal na posisyon ngayon?" Ngumiti si Tagle, simple at payapa. Kapag ang Diyos ang nagtakda ng misyon mo, hindi mo na kailangan ng titulo. Ang tunay na ministeryo ay hindi binibigay ng Vatican. Ipinapasa ito ng tao sa puso mo. Sa New York, isang batang pari ang lumapit sa amang may cancer at bininyagan siya sa loob ng EA. Walang kamera. Walang albi. Isa lang siyang paring hawak ang kamay ng isang lalaking hindi na makasalita. Nang matapos ang binyag, bumulong ang anak ng matanda, "Father, salamat. Hindi ko akalaing darating kaagad." Sagot ng pari, "Hindi ito tungkol sa pagdating. Ito tungkol sa pagdinig." Sa loob ng simbahan, nagbago ang anyo ng kapangyarihan. Hindi na ito palakihan ng opisina, paramihan ng plano, o pasiklaban ng galing sa pagsasalita. Unti-unting lumitaw ang mga leader na hindi naghahari, kundi nakikisama. Mga madre na marunong makinig sa trauma ng kabataan. Mga laiko na hindi na tinatawag lang tuwing kailangan ng kolekta, kundi tinatanong, "Ano ang pangarap mo para sa komunidad?" Isang paring taga Mozambique ang nagsabi. Noon, ang simbahan ay parang Thor. Ngayon, parang sako ng buhangin, mabigat, marumi, pero malapit sa lupa. At doon ko naramdaman ang presensya ng Diyos. Sa isang panalangin gabi-gabi sa Casa Santa Marta, madalas tumigil si Pope Leo XVI upang tumingin sa crucifix. Ang kanyang dasal ay hindi malalim sa teolohiya. Pero palagi itong pareho.
Panginoon, turuan mo akong makinig sa mga hindi nagsasalita. At bigyan mo ako ng lakas na manahimik kapag hindi ako ang dapat magsalita. Sa edad at kahinaan ng kanyang katawan, hindi siya palaging makalibot. Ngunit ang kanyang simpleng pamumuhay, ang kanyang pagtanggi sa malalaking hakbang, ang kanyang hindi pagpapalit ng kahit isang mataas na opisyal sa Curia, lahat ng ito'y naging pahayag na hindi kailangang ipag-inayan. Isang madre sa Ethiopia ang sumulat sa kanya. Holy Father, hindi ko po kayo nakikita sa Rie, pero parang naririnig ko ang tibok ng puso ninyo sa pagdarasal ng mga bata sa amin. At iyon ang punto. Hindi kailangang makita upang maramdaman. Hindi kailangang umakyat sa trono upang akayin ang bayan. Dumating ang taon ng anibersaryo ng kanyang pag-upo bilang papa. Maraming nag-aabang ng major address. Pero si Leo ay hindi naglabas ng bagong encyclical. Sa halip, sa isang simpleng misa sa isang parokya malapit sa palasyo, tumayo siya sa gitna ng mga tao, humawak sa mikropono at nagsalita, hindi bilang tagapagturo, kundi bilang saksi. Sa simbahan, anya, napakadaling matutong magsalita. Pero ang hirap tumahimik. At mas mahirap makinig. At kung may natutunan ako sa unang taon kong ito bilang pastol, ito'y ang katotohanang, minsan, ang Diyos ay mas maririnig sa iyak ng sanggol kaysa sa talumpati ng kardinal. Tumigil siya. Tumingin sa mga tao. Kung nararamdaman niyo na may nagbabago, hindi dahil sa akin. Dahil iyon ang panawagan ng Espiritu. Ako'y nakiayon lang. Sa isang sulok ng mundo, sa isang batang naguguluhan sa kanyang pananampalataya, sa isang matandang nais muling maniwala, sa isang madre na nawala ng direksyon, sa isang paring sugatan sa kanyang misyon, may dumarating na tahimik na lakas. Hindi ito doktrina. Hindi ito programa. Ito'y katahimikan na nagsasabing, naririto kami. Hindi upang sabihin kung ano ang tama, kundi upang samahan ka sa paghahanap mo ng liwanag. At sa lahat ng iyon, ang simbahan, hindi ang gusali, kundi ang katawan, ay muling huminga. Hindi sa sigawan. Hindi sa tagumpay. Hindi sa trono. Kundi sa isang landas ng tiwala, ng presensya, at ng pakikinig. At marahil, iyon ang tunay na himala, na may pagbabagong hindi kailangang ipag-utos, kundi sapat ng maramdaman. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.